Jajang! So ito, nabuo yung kanyang mais. I-share ko naman sa inyo yung ating mais kung ano ang nangyari after natin siya maitanim ay tag-ulan. Kaya i-flex ko sa inyo kung ano ang possible mangyari kapag ganitong maulan kayo nagtanim ng mais. So kung matatandaan nyo guys, nag-flex tayo ng mais at ito nga itatry natin i-harvest at 10 piraso nga lang to. Ang habol lang talaga natin dito ay yung seeds natin sana. Ang problema guys ay nag-uulan. So hindi lahat ng ating mga mais ay possible na natawag dito na develop. Malamang sa kanila ay bungi-bungi. At nakita ko nga guys na dumadami yung langgam. Ayan, kasi nga hindi na natin siya naaasikaso ng spray at lumalabas na nga yung part dito. So ang gagawin natin, itatry natin siya i-harvest at dumadami na rin yung aphids. Kasi gagamitin natin yung lupa. Dito tayo magtatanim ng ating ibang sili na yellow banana chili or yung ating ibang talong kasi mas gamitin yung talong guys, kaya kinakailangan natin na mas maraming talong at dumadami yung langaw. Hindi ko alam kung ano yung nilalangaw dito, no? So ang gagawin natin, huhugutin na muna natin yung ating mga bunga and then saka natin siya tatastasin para taniman natin ng mga panibagong pananim. Alam nyo guys, natutuwa ako dito sa garden natin kasi kung bakit merong mga ibon na dumadayo, which is very helpful yan kapag meron kayong mga nakikitang ibon dito sa inyong taniman. Kasi ang unang tinitira niyan guys ay yung mga insekto, yun ang unang nilang inaabangan. At kung makikita nyo, nagpapaikot-ikot sila, naghahanap sila ng matutukan nila ng mga insekto. Kaya malaking help yan guys. Yung ibang gardener naglalagay pa talaga ng bahay ng ibon para sila ay pamahayan. Ayan, nakikita nyo, ang dami nila, 4 sila. So kahit nandito ako, hindi sila natatakot sa akin, which is good. Kasi alam nyo kung bakit. Ang unang target nila ay insekto, hindi yung ating mga pananim. Dahil ang makakain lang naman nila dyan ay kamatis, pero hindi naman nila yan basta kakainin. So may nalaglag na pipino doon, possible na yun yung kinakain nila kasi nakita ko yun na may mga tuka, no? So possible na sila. Buti na lang hindi uwak. Okay na yung ganyang kalilit na ibon lang. Ayan, tingnan nyo, naghahanap sila ng makakain na insekto. Kaya maganda na malinis yung inyong taniman kasi kitang-kita nyo kagad yung inyong mga insekto. So ganun din yung mga ibon. At sayang na sayang guys, wala si Kuya Gio. So pag uwi niya, papatikman natin siya para gusto kasi matikman niya tong ating mais kung gaano katamis siya ang magja-judge. Oh my God, ang daming langgam. This is the moment guys na makikita natin kung may bunga ba yung ating mais o mga bungi-bungi sila. Ito yung unang na-pollinate natin kasi unang lumabas yung silk niya. And then, yung mga rest ng silk nung lumabas sila medyo na late dahil nag-uulan. So, yun yung pinaka-worst ng nagtatanim. So, ayan. Ito yung mga pwede nating ipunla, yung mga ganito. Look guys. Jajang! So ito, nabuo yung kanyang mais kasi nga ito yung ating na-pollinate nung sila ay labasan yung silk natin. Ito, kaya kita nyo maganda yung naging result ng ating mais dito sa area na to. Ayan, buong-buo siya. Grabe guys, ang ganda. Kaya lang nag-i-start na nga siyang langgamin kaya maganda na unahan natin sila. Kasi kung hindi, ubos to guys, at the same time may mga uod. So ito yung ginamitan natin ng cinnamon powder para hindi siya pasukan ng uod. So ganyan yung result niya guys kung na-pollinate natin siya ng 100%. Siguro ito lang. Kasi nga dalawa lang to yung na-pollinate natin ng manual para sila ay mamunga. Para sila ay magkalaman. Kasi dahil konti lang yung tinanim natin, so possible talaga guys na hindi sila mag-pollinate lahat. Gawa ng ang pagtatanim ng mais kailangan dikit-dikit at mas marami para mas maraming pollen yung mapupunta sa kanila. Yung bawat buhok niyan guys, nakakonect yan sa bawat mais nila. Kaya kapag may kumapit na pollen dito sa isang hibla ng buhok ay possible na pollinate yung kanyang laman. So ganyan yung itsura niya guys. 99% na pollinate natin siya ng maganda. Tapos itong buhok ng mais natin, itong balat ng mais natin, pwede natin itong i-recycle. Pwede nyo siyang gawing lalagyan ng kakanin or pwede nyo siyang i-recycle as pataba. At pwede din natin siyang gawing art kung kayo ay mahilig sa art. Kasi meron mga gumagawa na ito guys sa Thailand yata ginagawa nilang bulaklak, no? So ang gagawin naman natin dito ay gagawin natin siyang palaman dito sa ating mga hollow blocks kasi later maglalagay tayo ng lupa dito sa ating mga hollow blocks para magdagdag tayo ng mga pananim natin na bawang. So sila yung magsisilbing pataba. Para hindi rin tayo masyadong kumain ng maraming lupa. Ito pa isa. Ito yung mga young corn na tinatawag na walang laman at ang dami nilang langgam. Ayan.
So, nagkaroon din siya ng laman. In fairness, ayan, maliliit at pwede natin tikman. Actually, hindi masarap yung mga ganito ka baba tapay. Tadakimasu, tikman natin guys. Maliliit lang siya, yun. Ang tamis talaga ng mais na to guys, kaya gusto ko talaga to maparami kasi alam nyo, first time yung makakatikim na pinakamasarap na mais. At ito nga yung white sweet corn. Hindi siya katulad ng white corn natin na makunat at matabang. Ito po ay super tamis, super lambot ng kanyang mga laman. Ang sarap. Tikman mo baby. Sarap daw. Sarap diba? Kaya mo. Habok mo. Kaya natin kay Kalbo. So, para matutunan niyang kumain ng hilaw at the same time, yung galing sa farm natin. Kasi, matatandaan niya yan na dati, kumakain ako ng bata ng hilaw na mais galing sa garden ni Tita Sweet Life. Sarap na sarap yung bata sa mais, oh. Kakaroon na rin ng higad yung ating mga mais, guys, no? So, ang gagawin natin ay, tatasasin natin siya later, pero hindi natin siya pwedeng hawakan ng direct kasi baka makatama tayo ng ating higad. Baka makati tayo. Daming langgam guys, tingnan nyo naman oh. Ang unang-unang kalaban natin talaga langgam. Kasi ilang araw nag-uulan, so hindi kami makapag-pausok ni Jepoy. Nako, eto guys walang laman. Kasi ito yung, ganito yung mangyayari kapag hindi siya na-pollinate nang wala ng pollen. Ayan makikita nyo, para siyang young corn. Diba? So gagawin natin dito, gagawin nila natin siya pataba. Actually ito guys ginagawang gulay. So, eto guys, huhugutin na natin. Titignan na muna natin kung mayroon siyang aphids kasi mahirap na. And then, papagpag lang natin yung lupa para hindi masayang. Tapos, eto, hati-hatiin na lang natin. Pwede natin siyang gawing pataba. So, ayan, nagtuturo pa si Kalbo isa. Eto, possible na pollinate to guys kasi dalawa lang talaga yung na-pollinate ko. Eto, tsaka yung una nating pinitas. Ayan, as you can see, ang daming langgam talaga. Hindi na ba yung mamamatured eh? Hindi na. Mauunahan ako ng uod dito tsaka ng langgam kasi kita mo pinapasok na siya ng Bukas na. parang kuto. Bukas na. Tapos andyan na din yung ibon, andyan na din yung daga, kaya mahirap na. So ayan guys, buong buo yung mais natin, sayang no? Kung marami tayong tanim. Next time dadamihan natin to guys. And then itatry natin yung ating ilang buto na tingnan natin kung matatanim natin siya para next time meron tayo ulit. So, ito papatikim natin kay Jepoy. Ito guys, nasa 98% na pollinate natin siya. Ito ay manual pollination kasi na konti lang yung tanim natin. So, ang mangyayari, nagliliparan lang sa ibang lugar yung pollen nila. Kaya kinakailangan, pag nakita nyo na yung tassels niya nakalabas at may silk na, ay pwedeng-pwede nyo na siyang i-manual pollinate para maging 100% ay mayroon siyang laman. And guys, papatikim natin kay Jepoy. Gasan mo muna para mawala yung langgam. Ano, okay lang. Ang so, tikman mo. Sipon pa ako eh. Ha? May sipon. Ay, di mo mararamdaman yung tamis niya pag may sipong ka. Ganun ba yun? Oo. Hindi ah. Malambot. Diba? Hindi siya katulad ng mais dito makunat. Hindi siya katulad ng white Iba mais. yung lasa ng mais niya. Ano? Yung tamis niya parang gata siya na ano. Diba? Milky. Ganun ang lasa ng mais sa Japan. Kaya gusto ko talaga guys na mapadami natin tong seeds na to. Kahit Kasi, hindi siya luto guys, yung sarap. Diba? Ngayon, itatanong na, ay wag mo nang kainin yung may love. Ito Para na siya lang nilaga na agad. Diba? Tsaka Kahit dito rekta mo na pala siya kainin. Masarap pa dong crunchy. Ang mais kasi natin, matigas yung pinakabalat nito. Ito talaga, pag kinagat nyo guys, nagbo-burst talaga yung kanyang juice. Para kayong umiinom ng gatas, ganun kalasa. Tamis. At yung bata, Kaya pala gustong gusto niya rin. pati yung bata, ginat-ngat yung lamang. Pati yung pinakagitang ginangat-ngat niya na. Ito na oh. Ito na po. Pa. Ito may labo. Pati yung batang gustuhan. Tamis, So sarap. ayan guys, tikman din natin. Walang almusala na Said. Kulang nakakabitin, di ba? Kami nila nene Iba yung ano niya, iba yung laman niya. Hindi siya yung malalim na malalaki. Tsaka yung white corn sa atin, Bilog siya natikman na mo maliit. ba? Parang binatog, makunat na, matabang. Ito talaga matamis. So mamaya papatikman din natin si Kuya Gio. Kasi first time niya rin makakatikim ng masarap na mais. Guys, tayo naman yung magti-taste test. Magsi-sweet test tayo.
Para makita nyo, kahit na nasa Pilipinas tayo, kaya natin mapatamis yung mais natin. Basta yung kanyang variety ng Japan. Ito, ititira ko to para i-sweet test natin. Super juicy, super sweet, super lambot. Yun yung kailangan maglaga. Grabe. As in, masarap. I-sweet test natin to kasi yung isang buo ay bibigyan natin kay Kuya Joy. Ito naman ay pang sweet test natin. Pero marami rin pa siya. Ang sarap, ang tamis, grabe guys. Sayang, bitin, konti lang yung mais natin. Tingnan natin kung may laman to. Ito parang wala eh. Bungi-bungi siya. Ito yung hindi na, oh may laman siya guys. Ito yung mga huling pahabol natin na na-pollinate natin. Pero alanganin na, konti na lang yung nagamit natin na pollen. So, ayan, papatikman natin din si nanay kasi gusto ko rin siya makatikim ng mais natin. Gulat siya, kinakain ni Kalbo, hilaw na mais eh. So ayan, tas tatanggalin lang natin tong buhok niya guys. At sinusuksok ko na nga dun sa hollow blocks kasi mamaya maglalagay tayo ng mga lupa. Said na yung kanilang pollen ano. Meron kasing mais guys na humahabol pa, ayan. Ito siguro yung pwede natin gamitin pang ano natin, pang seedlings natin. Tingnan nyo naman yung langgam. Even langgam guys, naa-attract sa tamis. Sabagay, wala namang patawad yung mga langgam dito kahit mapait eh. Nilalanggam eh. Diba? So, ayan. Tinanggal lang natin yung buhok niya. At maganda to, tanggalin na natin eh. Para malaman natin kung may laman. Ayan. So, binalatan ko na. Ito yung result kapag maulan at hindi na-pollinate ng maayos. Kaya ang pagtatanim talaga ng mais, maganda yan guys after ng tag-ulan. Para sure na makapag-pollinate sila ng maayos. Look. Kahit sabi mo bungi-bungi siya, napaka ganda nila. At yung langgam, tiba-tiba sa tamis niya. Okay. Oh my God, tignan nyo naman yung langgam. Kung gaano nagpe-piesta. 2.5 months guys, nakapag-harvest tayo ng ating mais from seeds na tinanim natin siya. Ay, ito maganda rin guys. Sayang, 10 lang yung nabuhay natin na seeds. No? At hindi na natin kasi pwedeng gawing matured tong mais natin. Gawa na sila ay pinapapak na ng langgam at nauulanan na, na-expose na yung pinakadulo nila. So pag na-expose na yung dulo nila, magkakaroon na kasi guys yan ng mga uod. Ayan. At inaabangan na rin sila ng ibon. Paborito rin to ng mga ibon. So, ito possible na walang laman. Wala siyang laman guys. Young corn lang siya. Kasi hindi siya na laglagan ng pollen. Even this one guys. Kasi hindi siya lumalaki. Meaning ay hindi siya na pollinate. Makikita niyo sa katawan niyo pag walang pollen na nalaglag. Ayan. Ganyan. So, ito may konti. Ang gagawin natin dito, gagawin natin siyang seedlings. Titingnan natin kung mapapatubo natin tong ating mais ulit. So, ito guys yung ating harvest na mais na 100% na pollinate natin kaya maganda yung kanyang mga laman. At ang maganda dito sa pagtatanim ng mais guys, 2.5 months lang from seeds, meron na kayo ma-harvest na mais. At kapag magtatanim kayo, make it sure tabi-tabi sila at madami. Kasi nga yung pollen para hindi masayang. Kasi kapag yung dito sa side na to ay wala, tapos dito mga 3 hilera, 2 hilera lang, masasayang lang yung pollen nila kasi kung saan magagaling yung hangin, yun lang yung makakalipad na pollen. Kaya hanggat maaari ay mag-manual pollination kayo para maging maganda ang result ng inyong mais. Ayan. So, naka-harvest tayo ng 5. The rest hindi natin na-harvest kasi nga na-late yung pag-pollination natin gawa ng ulan sa umaga at sa gabi. So, ayan guys, ipapasweet test natin kay Kuya Gio. Abangan nyo yan mamaya.